Magandang panahon, iiral ngayon sa buong bansa ngayong araw ng Huwebes Santo. Bagamat ilang bahagi ng southern part ng Visayas at Mindanao, magiging maulap at may mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan. Strong geomagnetic KP6 index inaasahan daw ngayong araw. At isang malakas na magnitude 5.6 nagpayanig sa Sulawesi, Indonesia. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes Santo, April 17, 2025. Ang oras sa ating prospect may maga ay alas 10:11 na ng umaga. Halos buong bansa magiging maganda ang panahon natin, kaya lang asahan po ang maalinsangang panahon natin maghapon ngayong araw ng Huwebes Santo. Since Maundy Thursday po, inasa na natin marami na po sa ating mga establishments ay mag-half day or maring sarado na po dahil inaasa natin yung mga manggagawa ay maagang nagsipag bakasyon dahil pahirapan po kasi bumiyahe kapag makipagsabayan pa sila kung kailang may 2 araw na lang ang natitira gaya na lamang bukas ng Biyernes Santo at Sabado de Gloria, which is malabo na o pahirapan na talagang bumiyahe niyan. So mula pa siguro kahapon ng Miyerkules, marami na nagsipag-uwian sa mga kanilang mga probinsya at nakita nga po natin at lumalabas nga po sa mga iba't ibang balita na napuno na ang mga pantalan at mga terminal natin. Actually, noong Martes pa o mga bandang Tuesday pa po, Martes Santo pa lang ay nakitaan na natin na marami na po mga nagsisiuwian sa kanilang mga probinsya para at least mapapaaga sila ng pagdating at makakabiyahe kaagad sila ng walang magiging aberya o problema. So, anasahan natin ay magiging maaliwalas at maaraw ang ating maghapon. Kaya lang asahan ang matinding pong heat index at matinding alinsangan. Tuloy-tuloy po yan dahil sa malakas nating easterlies. At dahil dyan ay wala tayong masyadong water vapor accumulation at localized thunderstorms na nadetect o nare-reach na aking lightning detection system sa Caloocan. Pero nakataas ang thunderstorm 1 sa Northern Luzon area. Kaso within 12 hours po ito, most likely Ilocos Norte daw ito at sa ilang bahagi ng Cagayan Valley. Well, maaaring dyan sa may bandang northeastern part ng Luzon pa rin, dito na kung saan medyo may accumulated pa rin ng trough dyan. Maaaring wala na pong frontal system dahil na-dissolve na po, pero inaasahan pa rin natin na may mga mauulap pa rin dyan dahil asahan ang water vapor na mag-accumulate din sa tinding nga po alinsangan sa dagat Pasipiko natin na dinadala nga po ng easterly trade wind. Sa may Visayas naman at NCR kasama ang Metro Manila uli rito, Bulacan, Rizal at Laguna. So within 12 hours pa rin nakataas ang forecast at ganun din sa may bandang Visayas ay nakataas mula dyan sa Palawan and the rest ng bandang Negros region, dyan sa may bandang Kaluran at Panay Island. Maring yung experience ng above condition, maring mag-persist yan within 2 hours po. Pero the rest, puro isolated lamang ang mangyayari just in case. Mula sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds po at makikita natin napakatinding tirik ng araw sa amin sa Caloocan. At wag masyadong magbila dahil maging ang inyong lingkod napapaso sa tinding sikat pa lamang ng araw. Ayun, matindi po ang sikat ng araw sa amin. Yan, kaya mainit ang paligid dyan sa amin sa Caloocan. Kaya maraming nagtataka bakit ang taas ng heat index namin lagi sa Caloocan. Again, piniliwanag ko na ang parte sa amin sa West Cliffs Park, Caloocan, halos malapit na po sa may bandang Manila Bay. Kapag kasi ang lugar ninyo mababa ang elevation, napakababa, halos sea level lang, tapos halos malapit lang sa karagatan ng Manila Bay, sa port area Manila, halos North Port ng bandang pagitan ng Malabon, ay talagang mataas po ang alinsangan sa amin. So, kaya madalas kapag inuulan, Quezon City po, hindi masyado dito sa amin kasi pagka ang ulan nagko-condensate doon lang sa malalamig na lugar
o mas mataas yung accumulated humidity, then bumabagsak po yung ulan. Dito sa amin hindi masyado, napaka rare case po kasi nga po halos malapit kami sa dagat, halos malapit kami sa may bandang baybayin o port area at mababa pa ang aming elevation na halos sea level lamang ang elevation namin dito sa Caloocan. So ganun po. Kaya mapapansin niyo nung isang araw sa report ni Pag-asa, yung Los Baños Laguna, 'di ba? Tumaas ang kanilang heat index, umabot ng 50 degrees Celsius. Kung mapapansin niyo ang Los Baños, halos malapit din sa may bandang tubig na area o lawa. Or kung hindi man diyan sa may bandang Laguna Lake. Kasi po kapag malalawak may tabing tubig kasi at mataas ang humidity at temperatura, mataas talaga ang heat index kapag ganoon. Expected yan. Ganon din sa amin sa Caloocan. At since walang nagbo-monitor mismo sa amin sa West Grace Park, kundi ang aking aparato lamang sa Caloocan, ganun talaga ang lumalabas na heat index. At so far, yung kasalukuyan naming heat index ngayon, 44.2 degrees Celsius kaagad. Taas na, di ba? O yan o. Nagpa 43.9 to 44 degrees Celsius kaagad. So, ganun po yun. Kaya mataas talaga yung heat index sa amin sa Caloocan. Expected dyan. Kasabay ng mataas na agad ang air temperature sa amin at yung humidity sa amin ay halos drier pa. Ayan o. Nagda-dry pa. So, kasabay ng combination of hot, dry weather sa amin. Matindi talaga ang nagiging alinsangan sa amin sa Caloocan. Sa lowest temperature na itala, naki-weather station, kininang 5:33 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.7 degrees Celsius. Kahapon, grabe, ay pinakamataas na itala sa amin kahapon sa Caloocan, 36 degrees Celsius. Kahapon pa ito ng hapon na at 4:03 PM pa po ito, partida. Pumitik pa ng 36 degrees Celsius. Alas 4 na po yan ng hapon sa amin, pero grabe pa rin ang taas ng temperatura. So, ibig sabihin, pumitik kahapon ang aming heat index, umabot sa 51.1 degrees Celsius. Ang naging overall heat index namin sa Caloocan kahapon, which is nangunguna sa buong bansa na highest heat index. Halos lagpasan na naman niya yung huling heat index noong April 15 po. So, 51.1 degrees Celsius ang pinaka-highest. Kung itatabi naman natin sa basic systems in past 24 hours, nanguna ang NAIA sa may napakatinding init na 37.2 degrees Celsius. So, partida po, mangalawa lang kami niyan sa pinakamataasang temperatura sa bansa. Sa Baguio City, almost stationary lamang sa kanila na pinakamababa ng 18.2 degrees Celsius. Yan na yung lowest sa kanila kapag ganito talagang sa hot dry season. Taon-taon po yan, laging naglalaro yan, 17 to 18 degrees Celsius, yan, kapag ka summer or hot dry season sa atin sa Pilipinas. Sa Inula naman, ang Kasiguran Aurora, nakaranas sila ng ulan dala yan ng frontal system at nagkaroon sila ng 44 mm na total rainfall. So, punta tayo sa ating heat index forecast. Yan. So, as of 9:12 AM, ang kasalukuyan naming heat index na ay 41 degrees Celsius pero nasa 43 degrees na in real time. So, expected namin na heat index sa Caloocan, as of 10 o'clock AM, expected namin 40 degrees Celsius ang heat index namin. So, extreme caution na po kami. At manatiling magde-danger ito mamayang hapon, starting mamayang 12 PM ngayong tanghali hanggang alas 4, alas 5, hanggang alas 6 pa yan ng gabi, 42 degrees Celsius. Ang highest peak namin, expected, 44 degrees Celsius. Ang inasahan namin, pinakamataas na heat index ngayong araw. So, kung makita natin dito, medyo mababa siya, hindi kagaya ng mga nakarang araw na grabe, umaabot pa ng 47 degrees Celsius. Ang grabing heat index sa amin sa Caloocan. So, expected yan at hanggang gagabi na po yan, ay asahan ay magiging mataas ang aming heat index maghapon sa Caloocan. So, base naman dito sa 7-day heat index forecast natin, pagdating ng April 20, tataas na naman ang aming heat index sa Caloocan, aabot daw ng 47.2 degrees Celsius. So, grabe, magiging init pa rin. Pagdating po ng April 20, anong araw po ba yan? Nako, Easter Sunday pa, Easter Sunday pa mangyayari itong grabing init. Grabe ha. So sa mga uuwi ng linggo, just in case,
asahan po natin ay ang magiging heat index forecast dito sa bandang Caloocan ay 47.9 degrees Celsius. So halos 48 degrees Celsius ang heat index mga folks, ang taas po niyan. So napakatindi ng ating magiging alinsangan pagsapit po ng linggo ng pagkabuhay. Sa iba't ibang lugar naman, sa iba't ibang panig ng bansa, gamit ang ating heat index forecast nationwide o global, mula sa parte pa rin ng Lawag, Ilocos Norte, halimbawa, expected forecast 37 degrees Celsius. So expected na highest nila is 39 degrees Celsius ang heat index, yan, sa Ilocos Norte. Sa may bandang Tuguegarao naman, expected ay 34.9 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa inyo dyan. So sa 11 o'clock, pinaka-highest na ang 37 degrees Celsius. Sa may bandang Santiago, sakop ng Isabela, expected 36 o 37 degrees Celsius ang expected highest heat index sa inyo dyan. Pero maximum mamaya starting ng 1 o'clock to 2 o'clock PM ay aabot ng 42 degrees Celsius ang magiging heat index ninyo dyan sa may bandang Santiago, sakop pa rin ng Cagayan Valley or Santiago, Isabela. Sa may bandang Dagupan naman, sa gustong malaman ang heat index ninyo dyan, 41.5 ang expected na heat index ninyo ngayong umaga. Dyan sa sakop pa rin ng Pangasinan, sakop pa rin ng Ilocos Region. So magpipik ito o danger level aabot starting ngayong 11 o'clock, 43 degrees Celsius, hanggang sa maximum na 44 degrees Celsius starting yan mamayang 1:00 ng hapon hanggang 3:00 ng hapon po. At magtutuloy-tuloy yan hanggang 4:00 ng mamayang hapon na 43 degrees Celsius. So mataas po ang inyong heat index dyan. Sa may bandang Batangas naman, na kung saan marami pa rin bumibiyahe sa Pantalan, expected as of 10 o'clock AM ngayong umaga ay nasa 36 o 37 degrees Celsius ang expected heat index ninyo dyan sa Batangas. So, inaasahan mag-extreme quotient po yan o highest extreme quotient na heat index sa inyo hanggang 38 degrees Celsius. Starting yan ngayong 11 o'clock AM hanggang 1:00 na yan ng mamayang hapon. So, malinaw yan mga folks ha. Sa bandang Occidental Mindoro naman, sa bandang San Jose, kung saan mas matataas ang temperatura, kasalukuyang o expected na forecast ninyo dyan, 40.6 degrees Celsius o 41 degrees Celsius, ang inaasahan ninyo dyan na heat index ngayong umaga. At inaasahan natin na magde-danger ang heat index ninyo dyan ngayong 11 o'clock hanggang ngayong tanghali ng 12:00 na aabot sa 42 degrees Celsius. Danger heat index ninyo dyan sa bandang San Jose, Occidental Mindoro. So uminom po ng maraming tubig dyan sa mga taga San Jose, Occidental Mindoro. Expected ang taas ng inyong heat index dyan. At hanggang 12:00 ng tanghali na nasa danger level ang inyong heat index. Ayan o. Ibig sabihin na napaka-hot dry din sa inyo at mataas ang expected na temperature. Sa may bandang Visayas naman, ang most typically ang Cebu, silipin na rin natin. Expected heat index sa inyo ay 40 degrees Celsius, ang round-off heat index sa inyo. Inaasahan niya na mag-extreme quotient maximum 41 degrees Celsius, starting ngayong 11 o'clock hanggang 1:00 ng hapon yan, na aabot sa 41 degrees Celsius expected yan. So, uminom na maraming tubig at wag din masyadong magbibilad dahil mainit din sa inyo sa may bandang Cebu area. Sa may Mindanao naman, especially sa City of Davao, silipin natin, kasalukuyang nasa 37 degrees Celsius, round-off heat index sa inyo dyan, at inasang mag-extreme quotient yan, maximum hanggang 41 to 42 degrees Celsius, starting mamayang 1:00 hanggang 2:00 ng hapon yan. So, mainit din sa inyo sa may bandang Davao City. Sa bandang Zamboanga Peninsula naman, kung titingnan natin, expected ang forecast niyo dyan, 38 degrees Celsius round-off heat index. So, magma-maximum yan hanggang 40 degrees Celsius, starting ngayong tanghali, 12 o'clock PM, hanggang 2:00 na yan ng hapon. So, halos buong bansa, magiging maalinsangan at matindi po ang ating init pandama sa iba't ibang bahagi ng bansa na ating tinutukoy. So, at least sa inyo dyan, sa mga hindi natin nabanggit, napakarami naman kasi, ay puntahan nyo lamang ninyo sa aking website at makikita ninyo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa na gusto nyong malaman na kung mataas ba o magiging maalinsangan din ba sa inyo dyan
mga folks. So silipin na lamang ninyo. Tiningnan lang natin yung mga pinaka-primary areas na kung saan madalas tumataas talaga ang alinsangan sa iba't ibang bahagi ng bansa. So malinaw yan mga folks ha. At mula sa ating automatic weather station, latest observations natin mula sa pinaka-automated weather station si Pag-asa na automatic feed dito at pinoprocess natin automatically. Kasalukuyan nangunguna ang Siaghi Isabela sa pinakamataas na heat index. Nangunguna palagi ang Isabela sa may pinakamataas na heat index. Yung current temperature nangunguna sa may pinakamataas, yan ang Kamiling Tarlac pa rin na 32.6 o 32.7 degrees Celsius ang highest temperature sa may bandang Kamiling Tarlac. Automatic kasi yan sinusort out ng aking webpage. Automatic sinusort yan mula sa pinaka-highest to lowest temperature. Yan automatic inaayos siya ng aking webpage para malaman kagad natin ano yung mga lugar na may pinaka-highest value. So makikita natin dito ang pinaka-highest value ang Kamiling Tarlac automatic weather station na may 32.69 degrees Celsius. So sa ngayon ang highest heat index natin kasalukuyan ay ang Siaghi Isabela. Yan. Pumapangalawa lang ang Apari, Cagayan, Santa Ana at Zamboanga Peninsula na may tigta 39 degrees Celsius. Yan. Pero mababa sa Kamiling Tarlac. Pero pagdating sa current temperature, nangunguna ang bandang Kamiling Tarlac sa may pinaka-highest air temperature. So sa highest naman na temperature, air temperature natin, ayan, nangunguna talaga ang bandang Kamiling Tarlac, ayan, na may highest of 32.6 degrees Celsius na highest air temperature so far. Yan. Pumapangalawa lamang ang bandang Hacienda Luisita Tarlac na may 32.2 degrees Celsius na air temperature. So Kamiling Tarlac ang nangunguna ngayon sa kasalukuyang mayroong highest air temperature. Pero yung real time, yan, ang Legazpi ngayon ang nangunguna. Pero makikita pa rin natin dito, base sa pinaka-round off, ay nangunguna pa rin talaga ang Kamiling Tarlac. Ayan Kamiling Tarlac pa rin na nangunguna. Sa heat index, ang Isabela o Siaghi Isabela na as of 10 o'clock AM ay nasa 40 degrees Celsius ang heat index nila so far. So, ayan, Siaghi Isabela talaga ang nangunguna so far as of 10 o'clock AM. So, mag-ingat po dahil halos iba't ibang panig ng bansa matitindi at matataas ang ating temperatura at huwag masyadong magbibilad dahil mataas ang tsansa na magkaroon tayo ng heat stroke sa ganitong grabing init, lalo na sa mga bumibiyahe ngayon ay maasahan po na mas mataas na heat index ang aabuti natin maghapon. Samantala sa ating outside humidity kasalukuyang 70%, yung ating outside humidity bumaba ito ng 4% since last hour. 1,011 hectopascals naman ang ating barometric pressure. Yan. And steady ito since last hour. At sa ating namang high tide and low tide status, magma-maximum high tide pa lamang. May mahigit 1 hour pa po para mag-maximum high tide. Again, ay kalmado naman ating karagatan. Bukod lamang ang bandang silangan ng bansa natin na malakas ang daloy ng easterly trade wind, so magkakaroon pa rin tayo ng mga gale force winds na kasabay na mainit na tumatama sa balat. Malakas po yung bugso ng easterly trade wind, malakas ang hangin pero malakas din ang init na dala nito. So iwasan po natin masyadong nakadirekta. Sa mga mangingisda natin, kung meron pa rin tayo mga mangingisda na papalaot ngayong araw, ay medyo delikado lamang ang dala ng hangin. Pero yung alon ay mukhang maganda naman at kalmado naman ang ating karagatan, which is nireport din natin kahapon. Dahil sa susunod na 24 oras daw ay kalmado naman so far ang ating karagatan. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:40 AM, inasang lulubog ito mamayang 6:10 PM. At ang ating 85% illuminated lamang na warning gibbous, yan, hindi pa siya nagmo-moonrise, negative 29 degrees pa. So mamayang gabi pa po ng 9:43 PM pa ito magmo-moonrise at lulubog ito bukas na ng umaga at 8:12 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes Santo hanggang Good Friday bukas ay magiging maaliwalas ang ating klaro ang ating papuwid ngayong araw. Bukas medyo magkakaroon lamang ng overcast pero klaro ang ating himpawid sa umaga. Pagdating lamang ng hapon magkakaroon lamang ng posibleng localized thunderstorms. So, ang tsansa na pag-ulan ngayong araw ng Huwebes Santo ay wala. So, isolated lamang ito.
Ibig sabihin case to case, pero bukas daw ng Biyernes Santo ay o Good Friday ay naglalaro sa 39 to 40% chance of rain. Highest and lowest temperature expected, matindi ang init, 36 degrees Celsius daw ang naka-indicate forecast dito. Ayan, nataas. And lowest temperature expected ay 26 degrees Celsius. Samantala, meron tayong space weather status. Medyo agresibo po ito. Makita natin ay ang KP Index expected forecast ngayong araw, aabot daw ng hanggang G2 geomagnetic field. Pero aabot ito ng hanggang 6.33 KP Index. Kahapon po, umabot po yan ng KP7, which is pinost natin yan kahapon. Umabot po ng GT o 7.67 KP Index simula kahapon. Kaya tuloy-tuloy po ang distortion ng ating magnetosphere. Pero dito, base dito sa ating H parallel, mukhang kaya-kayang saluhin ng ating magnetosphere. Kaya lang sunod-sunod dito at malalakas, nagkakaroon ng strong geomagnetic field implication. Kaya nagkaroon ng matinding auroral activity mula pa kahapon po hanggang kagabi. So sa dark side ng Northern Hemisphere, kitang-kita po yan. At makikita natin dito ay mula sa strong ay magiging aktibo pa rin daw ang ating geomagnetic field. At ngayong araw nga po, base dito sa ating NOAA KP Index breakdown, courtesy of NOAA hanggang 6.83 o G2 moderate geomagnetic field ang inasahan. So expected persistence pa rin ito. Ang alert message nito naganap kaninang 7:13 AM po, oras natin sa Pilipinas. So expected pa rin ang primary forward 55 degrees geomagnetic latitude. Yung effect ng auroral o yung pinaka-magnetic field. Yung induced currents, magkakaroon ng pagkadyot sa kuryente. Kahapon, nagkaroon din ng kadyot dahil sa lakas ng fluctuation. Kumadyot po yung kuryente sa amin dito sa Caloocan. So, nagloko yung aming mga sistema. Napilitan ako mag-reset ng aking AVR dahil kumadyot din ang kuryente dito sa amin sa Caloocan. So, totally, maaaring mangyari yan. Posible pa mangyari yung mga power grid fluctuations. High latitude power systems, posibleng mangyari yan. At mga ilang systems experience voltage alarms. Sa spacecraft naman, yung orientation ng satellite irregularities, expected pa rin yan at pagtaas ng drag sa low Earth orbit. So, pag sinabing increased drag ng low orbit, yung imbis na nasa tamang posisyon siya sa upper hemisphere, medyo matutulak siya pababa. Magkakaroon siya ng parang Earth low orbit. So, imbis na yung tamang galaw o ikot ng satellite natin sa mundo, medyo bahagya daw itong idadrag pa ibaba, pa low orbit. So, posible po yan. At yung radio high frequency propagation ay magfe-fade sa mga matataas na latitudes, especially sa Northern Hemisphere. At expected auroral pa rin na makikita sa bandang New York, Wisconsin o Washington State. So, makita natin dito ay mataas, above normal speed at normal speed. Naglalaro sa above normal to normal speed po ang ating solar wind po. Well, epekto pa rin yan ng geomagnetic field. Although maliit ang ating sunspots, dahil wala naman tayong nakadirektang sunspots so far, malawak lamang yung geomagnetic propagation. Kaya wala tayong masyadong solar X-ray flux at solar photon flux effect, bukod tangi lamang ang geomagnetic activity. So, yung epekto ng TEC ay bandang dito sa may bandang Hawaii, ilang bahagi ng Southern Hemisphere, hindi masyado apektado ang Pilipinas. Pero kokonti, medyo may mga ilang epekto pa rin yan, kagaya kahapon. Sa ngayon, wala pang auroral visual map, pero expected yan maya-maya, maaari na namang tumaas yan. Yung propagation ng radial velocity, although mababa naman, hindi naman sobrang taas, pero expected na magkakaroon pa rin ng mga ilang fluctuations yan. At least, mababa naman ito at 450 to 500 km a second. Hindi kagaya kahapon na umabot talaga ng more than 600 to 700 km a second plasma density. So, wala naman tayong masyadong affected the region absorption at manatili lang mga minor storm ang ina-expect natin. Pero, magiging mababa ang ating high frequency conditions between 20 to 30 at 40 to 80 meters sa umaga. Sa gabi naman, mula 10 to 12 hanggang 20 to 80 meters ang maaapektuhan. So, ano ba yung context nun? Yung kapag umaakyat kayo ng bundok at meron kayo mga cellular phones, medyo makakarinig kayo ng parang hissing sound, yung parang static. Kapag umaabot kayo doon sa range na kung saan aabot yung high frequency range ng example, between 10 meters ngayong umaga or 20 meters
above elevation, dun medyo makakarinig na kayo ng medyo static, ganon, na distortion sa mga radio frequencies kahit sa cellular phones yan. So makakarinig kayo ng ganon. Hindi naman matindi pero may mga ilang noise lamang kayo maririnig. Epekto nga lang po yan ng mga geomagnetic activity na nakakalusot sa ating magnetosphere, yung ilang part niyan. Hindi naman masyado nakakasama yan, kaya lang medyo hassle lang talaga kapag nagkakaroon tayo ng mga radio interference kahit kakaunti lang. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, bagamat klaro ang ating himpapuwid sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang South Luzon. So wala tayong magiging komento dyan masyado. Maliban na lamang dito sa may bandang Palawan na may mga ilang party cloud dito sa mostly cloudy po. So magkaroon man ng mga pag-ulan, typically isolated ito. Yan, lalo na sa may bandang dulo ng Batara sa Balabac. I-reduce po natin yung intensity. Yan, bandang Batara sa Balabac po na medyo magkakaroon ng maulap na yung papurin at mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ganon din sa may bandang Visayas, lalo na sa pagitan po ng southern part ng Eastern Samar, mula Borongan hanggang Guian Eastern Samar, patawid na yan ang bandang Surigao region sa Mindanao. Magiging maulap kayo dyan at aasahan ng mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog mula Guian Eastern Samar, Mercedes, Salcedo hanggang Burungan. At tatawid dyan bandang Dulag ng bandang Northern Leyte at Southern Leyte. Apektado din ang bandang Tacloban. Dito sa may bandang Mahaplag, Hinanungan hanggang San Francisco na yun ng Southern Leyte. Although mangunguna pa rin ang katamtaman na lagay na panahon, medyo maaraw pa rin sa inyo dyan, magiging maulap lamang bunsod ng medyo may dadaan na may mataas na saturated water vapor na magre-resulta pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa pagitan ng yan. At maaaring mag-traverse yan hanggang dito sa central ng Cebu, Bohol, pero maaaring panandalian at mas kukunti na lamang ang water vapor na dala niyan. So maaaring ulanin kayo maya-maya sa may bandang Cebu at Bohol, lalo na dito sa may bandang Bohol, maulap ngayon. So expected ang mga isolated rain showers. Pero generally, ang buong Visayas ay maaraw, clear skies din at maalinsangan ang ating maghapon. So wala rin tayong masyadong magiging komento, mapabicol man yan, mapamasbate man yan, Romblon o Marinduque. Very clear skies po tayo dyan at asahan lamang ang matinding alinsangan maghapon. Pagdating naman ng Mindanao, nabanggit natin ang Surigao region, medyo maulap kayo dyan sa may bandang Dinagat at Siargao Island and the rest ng Surigao del Norte. Pero sa buong bahagi ng Caraga ay katamtaman at clear skies tayo dyan. Expected na maaraw at maalinsangan ng ating maghapon pa rin. Manaka-naka na magkakaroon lamang kayo ng ilang party cloud dito sa mostly cloudy. Hanggang dyan sa may bandang Compostela Valley, sakop ng Davao de Oro. Pero pagdating ng ilang bahagi ng Davao region mula Davao Oriental, kasama na ang City of Davao, Davao del Norte, Davao del Sur, and the rest ng Sorsogon area at central ng Mindanao, maalinsangan, clear skies po tayo dyan. So walang magiging problema sa mga isolated rain showers just in case para lang mapawi ang matinding init ng alinsangan. Ganon din sa buong bahagi ng Lanao del Sur, Lanao del Norte, papasok yan ng buong Zamboanga Peninsula. Mga ilan-ilan lamang na party cloudy ang iira sa may bandang Misamis region, sa may bandang Misamis Occidental, at dyan sa may bandang Dipolog ng Zamboanga del Norte. Pagdating naman sa Zamboanga City, magiging party cloud dito sa mostly cloudy kayo dyan mula Sibuco hanggang dyan sa pababa ng mismong city ng Zamboanga. At maaaring magkaroon din na maulap ang hipapurin ang bandang Basilan na Sulu-Sulu na may mga isolated rain showers na 30% chance of rain. So medyo maganda yan para maibsan na matinding init kasi generally ang buong bansa natin ay maalinsangan, maaliwalas ang buong maghapon natin ngayong araw ng Huwebes Santo po. So sa mga nasa probinsya na ngayon, huwag masyadong magbibilat uminom ng maraming tubig. Grabe po ang asahan nating heat index maghapon. At dahil wala naman tayong inaasahan na sama ng panahon na mamamonitor, silipin na lang naman natin kung mayroong mamumuo dito sa ating West Pacific Basin at kitang-kita naman napaka-negative naman ang nabubuo. So wala rin tayong magiging komento dahil makikita natin maging sa ating global spectral model ay very stelis lamang ang iiral hanggang sa Sabado de Gloria na yan at Linggo. At expected nga natin pagdating ng Easter Sunday, mas tataas pa nga lalo ang ating alinsangan. So BPP na lamang mga folks. At wala rin tayong inaasahan na pagbaba ng mga atmospheric pressure. At wala rin tayong tropical wave na mamamataan sa anuman dito sa may bandang silangan ng Dagat Pasipiko sa loob o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala po hanggang April 22 na po yung forecast niyan. Very negative at wala tayong magiging komento pa rin.
So kung titingnan din natin yung mga latest forecast gamit ang ating mga computer models, hintayin natin mag-load lamang yung data, ay makikita natin sa mga latest natin na computer models, negative din tayo sa anumang tropical wave o anumang weather systems na mabubuo hanggang Eastern Sunday na po yan. So maging kay ECMWF at NAVGEM, napaka-negative po at napaka-dry ng ating paligid. Hot dry lamang ang nakikita natin dito sa mga computer models. So wala po tayong magiging komento dahil expected hanggang linggo na yan o susunod na linggo ay magiging maaliwalas at napakamaalinsangan pa rin ang ating panahon. So very negative po. Yan. Pero mula sa latest global tropics hazard outlook natin, courtesy of NOAA, meron daw forecast na may developing tropical cyclone between April 23 po yan. Nabanggit na natin yan noong April 1 po, di ba? Ay probably ang mga nabubuong tropical cyclones ay possibly mga katapusan niya ng April. Minsan dyan nagpaparamdam yan. Ayan, mayroon dito, pinalabas na nga po ng Global Tropics Hazard base sa Climate Prediction Center na ito. Between April 23 to April 29, may mga at least 20% chance na may mga tropical wave na mabubuo dyan. So magkakaroon ng intertropical convergence zone dyan pagpasok po ng April 23. So tingnan po natin, obserbahan pa rin natin kung mangyayari yan mga folks. Dahil after nyan ay wala namang pinapakita sa susunod between April 30 to May 6 na kasunod na mga tropical wave. Pero tataas po yung above average rainfall natin. So ibig sabihin medyo pagdating po ng bandang May, unang linggo ng May, medyo unti-unti nang namamaalam na rin ang ating hot dry season yan. Pagpasok po yan ng May. Pero typically may mga bandang third week pa ng May, dyan pala talaga natin mararamdaman na unti-unting magpapaalam na ang hot dry season. Pero sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang magiging maalinsangan natin at base dito ay tataas daw sa above average rain probability between 65 to 80% starting April 30 to May 6, 2025. Kung mangyari man yan, maganda yan at asahan ng mga sunod-sunod na mga localized thunderstorms yan. Palatandaan yan, nagkakaroon ng mga sunod-sunod na localized thunderstorms yan. Gaya last year, umabot sa mahigit 12,000 lightning strikes ang na-record ng aking lightning detection system last year po yan. Gantong mga linggo rin. Gantong mga araw din yan mga folks. Magkakaroon tayo ng mga sunod-sunod na intermittent localized thunderstorms yan. Pagpasok po yan ng bandang katapusan ng April hanggang unang linggo po yan ng May. Natural po yan dahil natatandaan ko yan last year. More than 12,000 ang mga lightning strikes ang na-record dito sa amin sa Caloocan. So yun lamang pinaka-analysis natin. Samantala sa ulat lindol, medyo may malakas na pagyanig ang na-detect na aking seismograph dito sa Caloocan. Base dito ay 8:54 o 8:55 AM ngayong umaga ay nagkaroon tayo ng intensity 4 na pagyanig. Ang kagandahan nito, hindi ito sa Pilipinas. So, hintayin nating mag-load yung map. Medyo nagre-recollect pa ng bagong data. Yan, kung titingnan natin yung pinaka-latest data, ay naganap ang pagyanig na yan. Kaninang 8:51 AM, oras natin sa Pilipinas, dyan sa Minahasa, Sulawesi, Indonesia. Nagkaroon ng magnitude 5.6 na may babaw lamang na 10 km epicentral depth. Naging swarm na rin ang mga aftershocks dyan. So, despite na mga swarm ay mga moderate lamang ang magiging damage. Buti na lamang nasa dagat ito at maliit ang tsansa na magkaroon ng tsunami. At so far, wala namang itinaas na tsunami warning dito sa may bandang Minahasa, Sulawesi, Indonesia. So may mga mga Pinoy natin na nandyan sa bandang Modisi or paligid ng Modisi, Kota Mumangu. Diyan sa may bandang Indonesia ay mag-ingat po at hopefully wala pong nasaktan sa mga kababayan natin dyan. And the rest ay wala namang mga sunod-sunod. Mga aftershocks lamang na sunod-sunod nito mula sa Minahasa, Sulawesi. Ingat po sa mga kababayan natin dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks niya. At expected natin na may mga mararamdaman pa rin mga intensity 2 to intensity 3 na pagkinig dahil na-detect ito sa amin sa Caloocan. Sa bansa naman, so far, may mga ilang minor earthquakes tayo na na-detect. Ano ba yan? Kaninang bandang maaga ito bago yumanig sa may bandang Indonesia. So, silipin natin sa pinaka short period earthquakes detection ni PBOX. Kaninang 1:24 AM, may magnitude 4 ito
May lalim na 29 km depth dyan sa may bandang southeast ng Baras, Catanduanes. Ayan, no. Nasa dagat naman ito, pero at least intensity 1 to intensity 2, naramdaman niya ng mga taga Catanduanes. So, hopefully, ay okay naman sa inyo dyan. Wala namang nagkaroon sana ng mga crackings. Yung galaw sa karagatan ng Legazpi ay so far ay hindi naman masyado nagkaroon ng matinding significant vibration. Ayun, no. Wala naman. So, normal naman at okay naman po. Pero after nyan, wala namang sumunod sa kanya na mga malalakas na mga pagninig above magnitude 4.0 pataas. Pero may mga minor earthquakes na marami na rin kahit papaano. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake. For the month of April, kung nakakailang total earthquakes na tayo, dahil huling basa natin ay nasa mahigit 400 na nga po yung ating total earthquakes. Ngayong araw ay nasa total of 464 earthquakes na po tayo. 451 dito is magnitude 2.0 pataas, 10 na ang ating magnitude 4.0 at 3 na ang ating magnitude 5.0 pataas. Ang huli na pagyanig, ito ay sa may bandang Sarangani ito. Yan, sa Maitom, Sarangani po. Kahapon po yung naganap na may epicentral depth lamang na 2 km at magnitude 5.7. So, nakaramdam ng intensity 3 o 4 din ang mga taga Sarangani. Kagandahan lamang ito na sa karagatan po ito. So, 3 na po yung ating magnitude 5.0 and so far, wala naman tayo na itala na ano pang magnitude 6.0 pataas. Marami pa rin ang mga pagyanig sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao. So, medyo mag-iingat pa rin tayo mga folks. At sa Luzon naman, ay agresibo pa rin ang bandang Batangas. Yan, sa may bandang Lubang. At dito sa may bandang Ilocos Norte, na at least so far may 64 cluster earthquakes na pong naitala dyan. So ingat po mga folks, dahil medyo gumagalaw-galaw na rin unti-unti yung ating mga tectonic plates. Bagamat kaunti, mas magiging mas alisto po tayo mga folks, ha. Gaya ng mga nakarang araw na ating paalaala, the more na tumatahimik po yung ating tectonic plates sa Pilipinas, mas lalo po tayong magiging alisto at laging preparado anumang oras. Dahil yung mga kapitbahay nating mga bansa ay sunod-sunod na nakakaranas ng mga malalakas na mga pagyanig. So, anytime na lamang sa Pilipinas, posible po tayong magkaroon ng mga pagyayanig. At nung mga nakaraang mga pagyanig nga po sa may bandang Ilocos Norte, yung mga tectonic plates natin dito, kung titingnan natin yung fault line, yan, yung bandang plate nito, medyo gumagalaw na rin yan. At yung mga series nito sa may bandang Ilocos Norte, na mga tectonic plates na yan, medyo gumagalaw na rin yan. So, posible po tayong magkaroon ng biglaang malakas na pagyanig kapag nakanti po yung ating yung medyo malaki na trench dito. Yan, malayo naman siya sa may bandang kaluran ng Ilocos Norte, pero malawakang slit type na mga trench fault line yan. So, posible tayong magkaroon ng mga malakas na pagyanig. So, medyo alisto pa rin tayo anytime mga folks, at medyo preparado pa po tayo, lalo na medyo kalmado ang ating mga tectonic plates. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Huwebes Santo, April 17, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes Santo, April 17, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye gusto yung malaman na hindi natin isamang umaga. Well, typically, ang weather systems lang na talaga natin na mararanasan ay puro tag-init lang talaga. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ng pinaka-dynamic events mula sa reading mismo na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.